mga balitang kumakalap sa sambayanan, mga isyong pinag-uusapan ng lipunan. Lahat sasaliksikin. Lahat bibigyang kalinawan. Binasura ng korte ang kasong sinampan ng Sulpicio laban sa Pag-asa. Siniguro ng Malacanang na may nakantabay na contingency plans para sa mga OFWs. IBC Express Balita, ang nangungunang news program sa hapon. Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon. You are watching IBC 13, ang bagong Pilipino. Magandang hapon, ako po si Precious Hipolito Castelo. Ako naman si Bing Formento. Ito ang IBC Express Balita sa hapong ito. Sa ating top stories, Bagyong Ramil muling humina. Pagtama sa kalupaan ng Cagayan, posibleng abutin pa ng Lunes ayon sa Pag-asa. Mga lalawigan ng tatamaan ng Bagyong Ramil, doble ang paghahanda. Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nakatakdang lumipad patungong Thailand bukas para dumalo ng pulong ng ASEAN. At mga biktima ng Bagyong Ondoy at Pepeng, prioridad sa isang job fair sa Taguig City. Humina ang Bagyong Ramil habang tinutumbok pa rin ito ang direksyon ng Northern Luzon. Pero sa halip bukas, sa Lunes na inaasahang tumama sa kalupaan sa Cagayan ang bagyo. May Express Balita si Pia Castro. Muli na namang naantala ang inaasahang pag-landfall ng Bagyong Ramil sa Northern Luzon. Dahil sa mabagal na pagkilos nito sa linggo na tinatayang mararamdaman ang hagupit ni Ramil. Sa ngayon ay taglay nito ang hangin na may lakas na 160 kilometro kada oras at bugsong 190 kilometers per hour. Higit itong mahina kumpara noong mga nakaraang araw, kaya naman isinasantabi na ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o Pag-asa ang posibilidad na maging super typhoon si Ramil. Yung pa rin yung pa rin high pressure area, no? Parang nakakaharang siya. At hindi pa talaga under the influence ng high pressure area, ng sirkulasyon ng high pressure area ang bagyong si Ramil. Hindi rin sinasantabi ng Pag-asa na lilihis pa na direksyon si Ramil palayo sa Pilipinas. Subalit sakaling mangyari ito, makakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan at malakas na paghangin. Sa ngayon ay nananatili ang signal number 3 sa Batanes, Cagayan, Calayan, Apayao at Babuyan Islands. Signal number 2 naman sa Ilocos Norte, Kalinga, Isabela, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, Benguet, La Union, Nueva Vizcaya, Quirino at Aurora. Habang signal number 1 naman sa Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bulacan, Northern Quezon at Pulilio Island. Sa Batanes nga po, mayroon ng 55 kilometro bawat oras na malakas na hangin at bugso ng umaabot na ng 95 kilometers per hour. Samantalang sa Apari, Cagayan, ito po ay bula sa aming mga weather station. 60 kilometro bawat oras na bugso ng hangin ang kanilang nararamdaman ngayon, habang si Ramil ay patuloy na kumikilos ng mabagal west-southwest. Dahil na din sa linggo pa ay naasahang darating si Ramil, umapila ang Pag-asa sa lahat na lalo pang pag-igtingin ang paghahanda kontra sa bagyo. Maging ang monitoring sa mga dam ay tinututukan din ng husto sa ngayon. Ako si Pia Castro, Nagbabalita, Express. Unti-unti na nararamdaman ang hagupit ng Bagyong Ramil sa lalawigan ng Apari sa Northern Luzon. Katunayan, 4 na kabahayan na ngayon ang nasira sa Barangay Maura matapos magkaroon ng storm surge bandang alas 9 kagabi na nagresulta sa pagbahang umabot di umano ng halos 15 talampakan. Pero sa kabila nito, may ilang residente pa rin sa mga coastal area gaya ng Barangay Maura, San Antonio, Minanga at Taulungan na nagmamatigas at ayaw lumikas ng tirahan. Tuloy-tuloy naman ang ginagawang pag-iikot ng Local Disaster Coordinating Council dito para sa pilitang ma-evacuate ang mga residente sa naturang mga lugar.
Ikinalugod ng National Disaster Coordinating Council ang pakipagtulungan ng mga residenteng iniligas dahil sa posibilidad na magka-flash floods at landslides sa kanilang lugar. Ayon kay NDCC spokesman Lieutenant Colonel Ernesto Torres, posibleng ito'y dahil nakapanood na ng mga ito sa telebisyon ang sinapit ng mga pamilyang nasawi o nawala ng tirahan ng dahil sa nagdaang mga bagyong Ondoy at Pepeng. Kasabay nito, sinabi ni Torres na bahagi ng kanilang pinaghahandaan ngayon ay ang siguruhing hindi malolooban ng mga magnanakaw ang mga bahay na pansamantalang iiwan ng mga evacuee. Napapanahon na raw na gawa ng permanenteng solusyon ang pagbaha sa Metro Manila. Ito ang panukala ni Senate Majority Floor Leader Juan Miguel Zubiri kasabay ng pagtulak ng paggawa ng mega spillway sa Parañaque City. 25 billion pesos ang gagastusin sa proyekto kung saan isang malaking tunnel o highway ang gagawin na dadaanan ng tubig baha mula Laguna de Bay magkokonekta sa Manila Bay. Nabanggit na ni Zubiri ang proyekto sa LEDAC meeting kasama ang Pangulo at inaasahang maisasagawa na ito sa lalong madaling panahon. We must create a new arterial spillway. Para nga sa nag-heart attack yung Laguna de Bay is like a heart. It is already clogged. It is already enlarged. Anong kailangan natin? Bypass. Dapat talaga butasin ulit yan at lalagyan po ng exit. Kasi kung hindi, At para bigyan tayo ng pinakahuling express balita sa Apari, Cagayan, nasa linya ng telepono ang ating kasamahang si Merwin Lianza. Merwin? Yes, unti-unti na ngang nararamdaman ng mga taga-Apari ang bagyong Ramil. Lumalakas na kasi ang mga alon dito. Sa katunayan, 4 na bahay sa Barangay Maura ang sinira ng storm surge alas 9 kagabi na umabot ng halos 15 feet. Kabilang na dito ang bahay ng magkapatid na si Elmo at Edward Alcantara. Pero sa kabila nito, ayaw pa rin lumikas sa evacuation center ang magkapatid at ilang residenteng malapit sa mga coastal area, gaya na lang ng Barangay Maura, San Antonio, Minanga at Taulungan. Inabutan pa namin ang ilang residente sa Barangay Maura na nagtutulong-tulong sa paglalagay ng sandbag sa dalampasigan para kahit papaano daw ay panangga sa lumalaking mga alon. Ang ilan pilit na itinatali ang mga bubong bilang paghahanda sa malakas na hangin dala ni Ramil. Panawagan naman ang kinaukulan na huwag mag-relax kahit pa bumabagal ang pagpasok ng bagyo. Kung pagbabasehan kasi ang laki ng mga alon sa dalampasigan ngayon, di hamak na mas malakas si Ramil kaysa sa nagdaang si Pepeng. Tuloy-tuloy naman ang pag-iikot at monitoring ng Disaster Coordinating Council sa mga barangay, lalo na sa mga coastal area at katabi ng Cagayan River na tumataas na rin. At anumang oras ay sapilitang ililikas sa mga residenteng maapektuhan sa mga ligtas na lugar. Sa ngayon, makulimlim pa rin ang panahon dito at minsan ay may panakanakang pag-ulan. Mula dito sa Apari, Cagayan, kasama si Cameraman Dante Yulanyo at Harry Palermo, ako si Merwin Lianza, Nagbabalita Express. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalam. Patuloy pa rin nakararanas ang GSIS ng Balik ang Express Balita. Sa kabila ng isyong politika at pagsalanta ng kaliwat kanang trahedya, record-breaking pa rin ang naging performance ng 13th Congress ng Senado sa pagpasa ng mga panukalang batas. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, isa rito ang pagpasa ng 12 billion peso emergency appropriations na gagamitin sa rehabilitasyon at reconstruction ng mga matinding nasalanta ng Bagyong Ondoy at Pepeng. Naaprubahan na rin ang Comprehensive Agrarian Reform Program na flagship project ng yumaong dating Pangulong Corazon Aquino. Naipasa na rin ang Magna Carta for Women at ang Pre-Need Code. on third reading, we come out with the BICAM report and approve the final version and ratified version before the break of Christmas. That is the best case scenario, mga kapatid. The worst case scenario, matapos po natin ang third reading itong bago mag-Christmas break by December 18, magkaka-BICAM, pagbalik po natin ng second week of December, January po, i-ratify